Come on, church. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, everyone. Welcome to Harvest Church. This is the last day of the month. Last Sunday, rather. Last Sunday of the month. And there's so many things that we should be thankful to God for. Amen? So with all our hearts, let's praise and worship the Lord today. With all our hearts, with all our mind, with all our strength. God deserves all our praises. Hallelujah. Thank you, Jesus. Without me, my God.
Hallelujah, Jesus. Lord, you deserve all our praises. Indeed, Lord, you've been faithful to us.
just want to thank you, Lord, for everything that we've been through, Father. Lord, although there were times, Panginoon, that we felt like while we're experiencing all these things, bakit may mga sufferings, bakit may mga sickness, but still, Lord, we want to thank you with all those questions, Father. We know for a fact, we believe in our hearts, Panginoon, that you're still there. You never forsake us, Panginoon. You never leave us, Father God. That's why we're still here today, Father. Marami kami hindi naiintindihan marami, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili ka, Panginoon, tapat sa bawat isa sa amin. And we praise you for that, Father. We praise you. Maraming salamat, Panginoon, that we're still able to praise you, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito. At nawa, Panginoon, ay patuloy pang ma-strengthen yung faith namin, Panginoon, sa lahat ng nangyayari nito. Maraming salamat, Lord, and we ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ako nga po pala si Pastor Aljon Requiero, isa po ako sa pastor ng Harvest Church of the Nazarene. Binabati ko po pala ang mga tagapakinig ng 104.1 Bambi FM at ganoon na rin po sa mga nanonood ng mga kapatiran natin sa Mandaluyong o sa iba't ibang simbahan. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako'y nabigyan ng pribilehiyo o pagkakataon upang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos at nais ko po na kayo ay palakasin sa oras na ito dahil alam ko po na ang lahat sa atin ay balisa o nag-aalala dahil nga po sa pandemic na ating nararanasan. Ang title po pala ng aking mensahe sa oras na ito ay God is my refuge, ang Diyos ang aking kublihan. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Awit, chapter 46, the whole chapter po. Hayaan niyo po ako na basahin sa inyo ang nilalaman ng chapter po na ito. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay na paparam. Nasa sa atin ang Diyos na makapangyarihan ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagbasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Nasa sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito, Lord God. Lord, dalangin ko po na kayo ang patuloy na maghari at mangusap sa mga puso ng taong makikinig at manonood sa oras na to. Ang inyong mensahe, Lord God, ang tumimo sa kanilang buhay, Lord God. Gamitin niyo po akong instrumento niyo, Lord God, para ibahagi ang nais mong sabihin sa mga kapatiran ko po, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. This month ay opisyal nang idiniklara ng Pag-asa na ito na yung panahon ng tag-init or ito na yung summer na tinatawag natin. Sa panahon ngayon, sobrang init ng ating nararanasan
sobrang alinsangan, kailangan maligo mayat maya dahil tagaktak ang pawis na tumutulo sa ating katawan. Marahil kung walang COVID or walang quarantine, ang mga tao ay dagsa sa mga mall upang magpalamig dahil may mga napakalakas na aircon sa mall. Doon sila tatambay para maibsan yung kanilang init na nararanasan. Ang iba naman ay umaakyat sa summer capital of the Philippines, which is Baguio. Nung doon pa ako nag-aaral before sa La Trinidad Benguet, yung mga tao ay aking nakikita na dagsa dahil gusto nilang maranasan yung lamig or gusto nilang maibsan yung init na kanilang nararanasan dito sa baba or sa Metro Manila. Kaya naman sila'y umaakyat para makalanghap ng sariwa at malamig na simoy ng hangin. Another thing, ang trabaho po pala ng aking ama na aking kinalakihan ay siya po ay isang karpintero. Siya po ay gumagawa ng mga tahanan, cabinet, kahit ano po yung mga istruktura. Kinalaunan po ay siya po ay nangontrata at minsan po sa aking buhay ako po ay pumasok sa construction para po makatulong sa aking ama at sa aming hanap buhay. At iba't iba po ang aming ginagawang bahay para po sa iba't ibang ring mga tao. Para po sila'y magkaroon ng isang maayos na kublihan, tahanan na kanilang papahingahan sa bawat araw na lilipas sa kanila pong mga buhay. Nung nakaraang linggo ay inanunsyo ng ating Pangulong Duterte na ma-extend ang enhanced community quarantine sa iilang lugar dito sa ating Pilipinas. At patuloy at paulit-ulit na panawagan ng ating gobyerno na tayo'y manatili sa ating mga tahanan dahil kapag tayo ay lumabag, tiyak po ay mahuhuli. Kaya paulit-ulit po nilang paalala ay manatili sa ating mga tahanan. At napaisip ako, ang laki nga po pala ng ginagampanan ng tahanan sa buhay po ng bawat isa. Ito po'y pumuprotekta sa atin para hindi po tayo mahawa ng sakit sa oras na ito, sa ating panahon. At ito rin pong tahanan natin ay nagsisilbing proteksyon mula sa mga masasamang tao. Pero meron pong isang Diyos na kung saan mas secured tayo sa panahon na to. Na kahit anuman pong harm ang dumating sa atin o anuman pong panganib ay hindi po tayo mapapahamak. Dahil ang Diyos po ang ating matibay na sandigan sa panahon na ito po. May 3 po akong bagay na gustong bigyang diin at ibahagi po sa bawat isa. Sa verse 2 po, ito po yung una ko, huwag tayong matakot. Sa ating kalalagayan ngayon, hindi maiiwasan na tayo ay mangamba, magduda o matakot. Mangamba dahil saan kukuha ng pangangailangan sa mga pang-araw-araw? Magduda, matatapos pa ba itong ating nararanasan na krisis? Matakot dahil baka tayo ay mahawa ng sakit. Dahil alam natin na hindi biro ang sakit na lumalaganap sa buong bansa. Hindi ito biro dahil alam natin ang statistic ng mga nahahawa sa buong mundo at mabuti ang Diyos sa atin dahil hindi pa ganun kasibir sa atin at tayo magpasalamat sa Diyos dahil ang proteksyon niya ang nangunguna sa buhay pa rin ng bawat isa. Ang iba naman ay takot na magutom. Sino ba naman ang magulang na hindi takot na hindi mapunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya o kanyang mga anak? Ang mga magulang, alam ko ang instinct niyan ay uunahin ang kanyang mga anak. Kaya naman ng ibang tao o ibang magulang ay takot dahil baka hindi nila maibigay ang pangangailangan o pagkain ng kanilang mga anak. Ang iba ay takot sa sarili nilang kapakanan dahil baka nga naman mahawa ang kanilang sarili o ang kanilang mga mahal sa buhay dahil alam natin na hindi biro din ang gastusin sa kapag ikaw ay naging positive sa COVID. Pero napakagandang paalala para sa ating lahat ng Diyos na huwag tayong
matakot dahil ang Diyos ang siyang magsisilbing kublihan natin sa panahon na tayo ay nakakaranas ng takot sa ating mga buhay. Napakagandang mensahe ng Diyos at paalala para i-comfort ang ating sarili. Dahil alam natin na ang Diyos ang ating magiging matibay na sandigan at siyang protekta sa ating mga buhay. Bagkus ituon natin ang ating takot patungo sa pagtitiwala sa ating Diyos. Napakaganda, no? Turn your fear into trust, na kung saan imbis na tayo ay matakot, ilagak na lang natin yung takot natin at i-convert natin sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil alam natin na itong Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo pababayaan. In light of God's provision, how should we respond to uncertainty, trials, and conflict? We should respond in faith, not in fear. Aside from trusting, kailangan nating mas paigtingin ang ating pananampalataya at isang tabi ang ating takot na nararanasan sa mga oras na ito. This is exactly what Job did when wave after wave of calamity broke upon him. He trusted in God's goodness. He knew that the Lord would not let him down. Napakagandang paalala sa buhay ni Job, na kung saan imbis na mag-worry or mag-complain si Job nung naranasan niya yung dagok na dumating sa kanyang buhay, hindi pa rin siya nangamba, hindi pa rin siya natakot. Bagkus, yung kanyang pananampalataya pa rin ang naghari dahil na isang tabi niya ang kanyang takot. The psalmist said that even if the world was turned upside down, he knew that God would take care of him. Sa author ng libro ng awit, na kahit alam niya na bumaliktad man lahat sa kanya, alam na alam ni David na hindi siya pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, imbis tayo ay matakot, alalahanin natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil hindi ka rin pababayaan ng Diyos sa oras na ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay paigtingin at palakasin ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. I-set aside natin yung takot na ating nararanasan sa oras na ito. Tayong lahat ay ligtas sa palad ng Diyos. Napakagandang mensahe. Nung sinabi ng Biblia na ang Diyos ang ating kanlungan o ang ating kublihan, sabi nito na ang Diyos ang ating safe place. Ang bawat isa sa atin ay may comfort place. Pero sinasabi sa libro ng awit, ang Diyos ang ating safe place. Kung piling man natin ay nandun tayo sa sitwasyon na kung saan ay hindi tayo ligtas o hindi ligtas ang ating sariling kapakanan, kapag nasa palad ka ng Diyos, ligtas ka, kapatid. Sa panahon na kailangan natin ng proteksyon mula sa kung anuman, mahalaga na malaman natin na meron tayong kublihan para mas ipamalas pa natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, kapatid, be at peace and know that God is in control. Uulitin ko, be at peace and know that God is in control. Sa bawat araw na dumaraan, nakakalimutan ng tao na magkaroon ng kapayapaan sa kani-kanilang mga sarili. Dahil sa takot, nagkakaroon sila ng mga worry na kung saan ay nakakalimutan nila na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang isip, sa kanilang puso o sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, mahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay at sa ating mga puso at malaman natin na ang Diyos ay ang kumukontrol sa lahat ng mga bagay. Kailangan nating magkaroon ng kapayapaan para matanggal ang takot at malaman din natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Hindi man natin makontrol ang sitwasyon na meron tayo sa oras na ito, pero alam natin na ang Diyos ay is in control. The God is in control sa pandemic, sa oras na ito, sa buhay mo, sa sitwasyon na iyong nararanasan, kapatid. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos na buhay, kung saan ay aktibo sa lahat ng oras. Sabi sa awit chapter 94 verse 19, sabi niya dito,
Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Sa buhay ng tao, hindi mawawala ang mga suliranin, ang pangamba, ang pagdududa. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, naiibsan yung ating mga alalahanin. Binibigyan tayo ng supernatural calm ng Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan at para magpatuloy ng normal yung buhay natin. Dahil kapag wala tayong kapayapaan sa ating puso, ang tendency ay nagwo-worry tayo na kung saan nalilimitahan ang kakayahan nating mag-isip, nalilimitahan ang ating pananampalataya, nalilimitahan ang ating pagmamahal sa Diyos. Kaya kailangan ay patuloy tayong magkaroon ng kapayapaan at itanim natin sa ating isip na ang Panginoon ang may control sa lahat ng sitwasyon at ng mga nangyayari sa ating paligid. Sinasabi ng manunulat ng awit na kahit tayo ay nasa lubak o mahirap na sitwasyon, kaya nating magkaroon ng galak sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating Diyos. Siya ang magsusupply ng kapayapaan sa puso mo. Ang kanyang salita ay nakakapawi ng mga alalahanin. Ang Diyos ang nagdadala ng kagalakan sa ating kaluluwa at nagbibigay ng kapayapaan sa panahon na ito. Patuloy lang tayong mamuhay sa kapayapaan at maniwala na ang ating Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon. Malinaw na sinasabi ng Biblia na kailangan natin magkaroon ng kapayapaan nang sa gayon ay patuloy na mas lumalim pa ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. Na kung saan dapat mas ilatag natin ang ating pagtitiwala dahil alam natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari. Hindi ang ating presidente. Meron silang part, pero ang Diyos, the sovereign Lord, will control everything sa lahat ng sitwasyon na ating mga nararanasan sa oras na ito. Pangatlo kapatid, God is with us and God is our fortress. Sinabi ito sa verse 7 and 11 sa Awit chapter 46. Ang Diyos ay nasa atin. Siya ang matibay na kandungan o kublihan. Magmula noon hanggang ngayon, ang pangako ng Diyos na siya ay nasa atin ay hindi kailanman nabali. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung nararamdaman mo kapatid na ikaw ay nag-iisa, nagkakamali ka, dahil hindi kailanman nabali ang pangako ng Diyos na ikay sasamahan niya. Bagkus, lagi kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Sa lahat ng minuto, segundo ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. At kailanman ay hindi nabali ang kanyang pangako na ito. Noon hanggang ngayon, kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga laban natin sa ating mga buhay. God is with us. Napakasarap namnamin ng mga salita dahil isa itong comfort words para sa ating mga tao. God is with us. God is with you. God is with all of us. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iilang tao, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Nasa sa atin ang Panginoong Diyos. Nasa sa atin ang Panginoong Diyos. Siya ay nasa ating panig. Siya ang ating tagapagtanggol sa panahon na ito. Virus lang ang pinakamabigat nating kaaway na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero meron tayong Diyos na malaki na kung saan aktibo at makapangyarihang Diyos. Gaano lang kaliit ang virus. Hindi nga nakikita ng ating mga mata itong sakit na ito. Pero grabe ang ating pangamba, grabe ang ating takot. Pero nakakalimutan natin na ang Diyos ay napakalaking Diyos. Ang Diyos natin ay gumawa ng mga himala. Ang Diyos natin ay muling nabuhay. Gaano lang kaliit na pagsubok itong dinaranas natin ngayon, kapatid. Mahalaga nating alalahanin na ang Diyos natin ay buhay na kung saan siya ay may ginagawang bagay para maibsan ang ating mga takot. Siya ang ating matibay na sandigan, siya ang ating matibay na kublihan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9. Ito pang sinasabi dito. Sabi niya po dito, tandaan mo ang bilin ko,
Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban natin sa ating buhay. Utos ng Diyos na tayo ay manatiling matatag at matapang. Matatag at matapang, huwag matakot o panghinaan, sapagkat ang Diyos natin ay kasama natin sa kahit anumang panahon. Napakagandang pagbulay-bulayan iyong mensahe na yun. He is with us before, kasama natin siya noon pa man. He is with us now, kasama natin siya sa oras na ito. He is with us forever, kasama natin siya sa lahat ng panahon. And He will be our refuge and fortress all the time. Siya ang magiging sandigan at kublihan natin sa lahat ng oras, kapatid. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na patuloy lang tayong manampalataya, magtiwala at patuloy tayong manalangin upang mas mapalapit tayo sa ating Diyos. At nang sa gayon, itong mga takot na nararanasan natin, pangamba, ay totally mawala dahil alam natin na nasa safe place tayo, nasa palad tayo ng Diyos na kailanman hindi tayo mapapahamak. Ano pa yung maliliit na bagay na yun kung meron naman tayong Diyos na buhay na kung saan ay makapangyarihan at protektado tayo sa lahat ng panahon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mensahe mo. Dinadalangin ko po itong mga kapatiran namin sa oras na ito, Lord God. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at pagtitiwala. Ingatan mo po kami at protektahan, Lord God. Ingatan mo po ang aming buhay spiritual at mas patatagin, Lord God, ito nang sa gayon, Lord God, ay makita namin kung ano yung mensahe o ang iyong plano sa buhay po ng bawat isa. Continue to bless us, Lord God, in your very special way. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, Lord God, na kailanman ay hindi nabalik, kailanman o kahit kailanman ay hindi nawala, Lord God, sa buhay po namin. Salamat po sa iyong paalala, Lord God, nawa itong mensahe mo ang maghari at tumimo, Lord God, sa buhay po namin, na kung saan ay mai-apply po namin ito sa mga susunod na araw o linggo o buwan ng aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po. We praise you. For this is all we ask. In your mighty name we pray. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga, isang magandang linggo ng umaga po sa ating lahat. At nawa po ay patuloy na pagyamanin ng Panginoon ang mensahe na ating napakinggan po ngayon mula sa mensahero na kanyang ginamit na mangusap po sa bawat isa sa atin. At sa pagtatapos po ng ating gawain ngayon ay nais ko po kayong hilingin na huwag niyo lamang po pakinggan ang aking panalangin. Huwag lamang po kayo ay makinig at magsabi ng amen sa bawat linya na somehow ay agreeable sa inyo. Nais ko pong hilingin ang bawat isa kasama namin, kasama ng Harvest Church sa pananambahan ito, na gamitin po natin ang mga susunod na sandali upang lumuhod, kung nais po itong lumuhod. May mga tao po na mas comfortable sila sa kneeling posture. Kung nais ninyong umupo, kung nais ninyong in whatever prayer posture that you are comfortable with, gawin po natin ngayon. Hindi ho madali ang sitwasyon na ating kinakaharap. At napakaraming pong tanong na hindi ko din po alam ang kasagutan. Marami pong lumalapit, maraming nagbibigay ng kanilang mga pastor. Bakit nangyayari, pastor? Bakit ganito? Pero hindi ho ako marunungan at sasabihin sa inyo na alam ko ang isa lang po ang alam ko. Tayo ay may kakayanan. Tayo ay may pribilehiyo na lumapit sa panalangin. At ang panalangin po ay hindi lamang submission of requests. Hindi po lamang ito pagpapasa ng ating mga nais.
iparating sa Panginoon. But prayer time is also an opportunity for each and every one of us to be in fellowship with the King of Kings and the Lord of Lords. Siguro kung tayo mabibigyan ng pagkakataon na kausapin ng Presidente ng Pilipinas, tayo po ay magiging excited. We will really be looking forward to that day. Magsusuot ng magarang damit. And we will all be telling our friends na I have this opportunity to speak person to person, face to face kay Pangulong Duterte. But you know what, church? Each and every one of us have that privilege to come in personal communion, in personal fellowship. Ikaw lang at ang Diyos. And you can do that through prayer. I request you to bow down your head. And let us remember, the devil may be telling you are not worthy to come to the presence of a holy God. Oh yes, you are. You are worthy because you have been made worthy by the blood of Jesus Christ. When we come to the Father, we come not with our own merits, righteousness, and holiness. Wala po tayo naman. We come to the Father, clothed with the holiness that comes from Jesus Christ. That we may be in His presence, that we may be commune with Him, and tell Him, Father, Father, I am hurting. I am in doubt. I have so many questions. It is only in your presence that I can have the answer. I am weary and tired and needing rest. It is only you can give me this rest. I am thirsty and hungry. It is only you who can feed me and satisfy my soul. I need your holy presence in my life. Di ko po alam, Panginoon, kung kaya ko pang tumagal. Kahit ilang saglit na wala ka sa buhay namin. Allow me to find peace in you. Allow me to find joy in you. Allow us to breathe your holy presence in our lives. You can come the strong wind and the raging seas. You can also calm the storms in my heart right now, Lord. Touch me, and I will be healed. Speak it gently, and it
it shall be so in my life. Maraming salamat, Panginoon. You are worthy of all the glory, of all the honor, and of all the praise. You and you alone. And we bring this prayer and supplication to the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh,
Yes, it is, yeah. It's who you are, Waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah. You never stop, you never stop. You're the way maker, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. And that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are Waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Yes, it is. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who